Let's worship the living God. Worship the Lord without walls. Kasama natin ang Panginoon at ang kanyang mga anghel sa pagpupuri sa kanya. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We welcome your holy presence in the midst of us, O God. Hallelujah. Patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang gawain mong ito. Yung sabi nyo nga, Panginoon, mapalad ang natagpuan sa inyong panan. One day is better than 1,000 elsewhere. Na sa iyo kami, Panginoon, kaysa doon sa maraming araw na wala kami sa panan mo, Diyos. Hallelujah. Lord, I do believe and I pray na kasama ka namin ngayon sa aming pagpupuri sa inyo, Panginoon. At hindi ka lang basta magturo sa amin, Lord. You will transfer a will. Pag-transfer ka ng will sa amin, Panginoon. Kayamanan na hindi mawawala. Kayamanan na hindi mananamaw. Kayamanan na magbibigay sa amin ng kalakasan at sustenance na magpatuloy, magtiwala, manampalataya, na genuine ang pagmamahal ninyo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabi ito. At minsan pa, Panginoon, Lord, bigyan niyo ako ng sapat na kakayahan na i-deliver ang mensahe mo sa aming kalagitnaan sa bayan mong ito, Panginoon, na kung saan, Lord, sa kabila ng mga sitwasyon, narito ang iyong kawan at hinanda mo sila, O Diyos, para sa pinakamensahe mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, O Diyos, patuloy na basbasan mo ang gawain mong ito sa pananagumpay, sa pangalan mo, Panginoong Isus, at sa kamay ng Banal na Espiritu. Maraming salamat, Ama, sa pinagkaloob mo sa amin ang bugtong mong anak na kung saan binigyan o binayaran ng aming mga kasalanan sa cross. At hindi lang doon nagtapos, binigyan mo pa kami ng comforter at tagapagturo, ang Banal mong Espiritu. Salamat sa gabing ito. Purihin ka na bilang ka sa lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Power. Amen. Hallelujah. Salamat sa grasya ng Diyos. Salamat sa pinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin. Amen. Kung tingnan natin, hallelujah. Purihin ng Diyos. Yan. Amen. Ako'y nagpapasalamat sa ginawa ng Diyos, hindi lang sa aking buhay, kung paano ka totoo ang Panginoon, mga kapatid, kung saan siya yung pananagumpay. Hindi ko ma-detail kung gaano kabuti ang Panginoon na sa kabila ng mga lumipas na mga sitwasyon, yet the Lord is faithful. Totoo po siyang Diyos at tapat po siyang nangako na He will never leave us nor forsake us as long as matuto tayong pagkatiwala sa Panginoon ng lahat ng sitwasyon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. At isa sa living testimony na kung saan naranasan ko sa araw na to kung gaano kabuti ang Diyos na hindi mo ma-imagine kung paano nilagay sa safety ni Lord ang anak niya in His mighty hands. Kung saan nakarating ako ng airport as well as habang nasa gitna ng trapiko, the Lord is showing His wonderful mighty hands. At yung mga daan na kung saan pinaplano kung doon ko dadaanan, hindi niloob ng Lord. Dahil mayroon palang mas mabilis siyang daanan para mapuntahan ng anak niya. Kaya mabuti ang Panginoon, mabuti sa lahat ng pagkakataon. Yet tayo ang hinihintay ng Diyos. The future of the righteous. Kaya mapalad ang may pandinig at narinig ang mensahe ng Panginoon sa kanyang iglesia. Hallelujah. Ito yung monthly na tema natin.
welcome natin si Lord. Bilang maalis yung napatulo ang luha ko dahil minsan ko na itong binitawan sa gitna. One day, yung kanta kanina, one day. One day, yung mga nakatabi natin, nakasama natin, we thought that they are belongs to the people of God. Yet somehow, their faith will, or our faith will be tested like gold into the fire. So, mapalad tayo mga kapatid na habang may araw pa na ngayon, nandito tayo dahil no one knows what will happen next. Only the Lord. Ito yung pag-uusapan natin. Ito yung prayer ni David sa Psalm chapter 5 verse 12. For you bless the righteous, O Lord, you cover them with favor as with a shield. Palapakan natin ang Panginoon. Let's claim it by faith na kung paano nagkaroon ng kapangyarihan ang panalangin na yan sa buhay ni David. Same thing din, tingnan natin kung paano ang Panginoon nag-lead kay David. David's prayer for the Lord to bless the righteous. That is to make the righteous happy or spiritually prosperous. Yun yung panalangin ni David. The righteous may not be financially prosperous, but they can be spiritually prosperous and happy. Sa mundo, ang madalas na tinititigan ng tao ay ang pananagana ay sa pamamagitan ng mga panandaliang literal na kayamanan. Pero kung makita natin, hindi po sila yung totoong nagpapapaligaya. David provided us with an example of joyful singing before God in praise and worship. Magandang mag-worship. Tayo-tayo lang, wala pang hallelujah. Di ba? Kaya sabi ko, Lord, napatulong luha ko. Sabi ko, the best ka talaga, Lord. The Lord enjoys it when we worship Him in song, even for those who have not been blessed by God with a voice to sing. Yung bang alam mo sa sarili mo na, sintonado naman ako, but I love to sing. Hallelujah. Yung pusong umaawit ba? We are given a command to make a joyful noise to the Lord. Amen? Kaya, huwag natin ikahiyang purihin ang Panginoon. In addition, David resolved his problem by seeking God's help in prayer. Kuhanan natin ng halimbawa o encouragement na kung paano si David dumating sa punto na pinagkatiwala niya sa Panginoon rather than taking matters into his own hands as the wicked do. Imagine, pwede niyang gawin by his own might, but yet he trusts the Lord and he pray that the Lord will move. David expected God to answer his prayer because he was walking in God's ways. And the wicked were arrogantly opposing God's will. Now, let's examine ourselves. Are we not those arrogant, opposing God's will? But I pray that the will of God is in with us dahil tayo po yung magkasama ngayon at ito yung mensahe ng Diyos sa ating kalagitnaan. In 1 John chapter 3 verse 22, and whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do what pleases Him. And what is one of the commandments of the Lord? Do not neglect the fellowship like those people who gather. Dahil sa huling araw, in the last days mga kapatid, bilang na lang ang gumagawa nito. And sooner or later, wala nang mga ngaral. Kaya mapalad tayo na mayroon pa tayong timeline na kagaya nito na while nagtatrabaho tayo sa dinadayo nating lugar na mayroong salita ng Diyos na nagbabalan sa ating buhay. Mapalad po tayo mga kapatid. It's not about money. It's about how God trusts us. We cannot trust the ways of the wicked. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan yung mga kaparaanan ng mga wicked. Pag sinasabing wicked, ito yung mga pulis, ito yung mga masama ang daloy ng utak. Advance mag-isip. Pag sinasabing wicked, imagine it. We should seek guidance from God through His Word. Saan tayo kukuha ng gabay? Kundi sa Panginoon at sa Kanyang salita. Sa pamamagitan ng Kanyang salita. David left room for the wrath of God.
He called on God to save and vindicate the righteous against evil. Ito yung nais ng Diyos sa atin. We want a future of the righteous life. Then we start moving and walking. Not just by lips. Those who trust in God for salvation from sin and evil will enjoy gladness, singing, and being surrounded by God's blessing and favor. Those who are wicked trust in themselves, their schemes, yung kanilang mga kaparaanan, yung kanilang yung kanilang disiplina, are under the condemnation of God. Now, let's identify ourselves. Are we those wicked? Yung talagang tiwalang-tiwala sa kanilang mga kanya-kanyang sarili at kanya-kanyang mga kaparaanan. At ito po yung nagaganap sa kasalukuyan, mga kapatid. Nawala ng pagtanggap o nawala ng revelation pagdating sa personal na paglakad or bombarded and bullied by own emotions. Kaya hindi mo na makita na kinakausap ka na ng Diyos, mayroong hinahanda ang Panginoon. But yet, you allow the schemes of Satan to govern on your hearts. That's the worst thing, mga kapatid. Yes, napapagod po tayo. Sabi ko nga sa kay Sir Joey kanina, from morning, nagtatravel na po ako na from doon sa Saudi Kayan, pabalik-balik ako dahil mayroon akong pinapatrain na mga permit. But yet, Lord, bigyan mo lang ako ng lakas. The Lord is good, mga kapatid, dahil siya po yung tanging restoration. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah. At kung tingnan natin, mga kapatid, kung gaano si David nagtiwala sa Panginoon, I hope and I pray na tayo din pagkatiwalaan natin si Lord. Pauna pa lang yan sa aklat ng Psalm sa chapter 5. Ilang chapter lahat yan, hanggang 100 plus yan. Pero si David, tingnan niyo mga kapatid, na sa una pa lang, pinagkatiwala na niya sa Panginoon ang lahat-lahat. How much more tayo sa ating mga buhay? Mayroon nang ginamit ang Lord. Marami na pong nangaral sa atin ng Biblia. Marami na pong tumayo, nagdala ng kanyang salita. Ang tanong po, paano po tayo tumanggap? Paano po natin ipinamuhay yung mga munting na intindihan natin pagdating sa salita ng Diyos? Hindi ko po na-miss po ako sa Panginoon, mga kapatid. Mapalad po yung nakakita kung gaano kabuti ang Panginoon. Dahil in the last days, many will abandon their faith. Hindi po bago yan. Marami po tayong nakikita, nakasama, tumatalon, sumasayaw. But they are not meant for reason. Season po. Nawa yung reason ng Lord sa ating mga buhay habang nandito tayo sa bansang ito, manatili ito hanggang sa pinakahuling hininga natin dahil mayroon tayong buhay na kasisya at masagana na hinahanda ng Panginoon, mga kapatid. Now the question is, sino pa ba o may hinihintay pa ba kayo na magdala nito sa bawat buhay ng bawat isa? Na masabi mo, ay kay Lord ako, susunod ako dahil magaling si kuya o ano? Madalas, mga kapatid, umabot sa punto na namimili na lang tayo kung sino yung gusto nating mapakinggan. But the truth is, the truth will set us free. At mayroon pong isang kwento sa Biblia, at yun yung pag-aaralan natin ngayon, yun yung pag-uusapan natin ngayon, kung paano sila nagtiwala sa Panginoon. Amen? Even to the extent na masakripisyo ang kanilang pagiging magkakaibigan. Hallelujah. Sila po yung pag-uusapan natin ngayon kung paano sinabi ni David sa kanyang panalangin na, Lord, let those evil schemes will go back to them and let the righteous, yung mga katwiran mo, Panginoon. At ito po yung pag-uusapan natin, mga kapatid. Si Daniel. Daniel chapter 3 verse 8 hanggang 30 actually yan. So, ilan tayo? 2, 4, 6, 7. So, perfect number of the Lord. Paghati-hatian natin yung
Haba nito, pero maganda to mga kapatid. Dahil maraming ituturo si Lord dito sa atin. Alam niyo bakit? Dahil hindi lang tayo tinawag ni Lord na not yet kaibigan. Tayo din, mga kapatid. In verse 8, in chapter 3, it was then that some Babylonians took the opportunity to denounce the Jews. They said to King Nebuchadnezzar, "May your majesty live forever. Your majesty has issued an order that as soon as the music starts, everyone is to bow down and worship the gold statue." Bantayan ninyo ha. Sundan natin maigi. Amen. Sundan natin maigi. And that anyone who does not bow down and worship, it is to be thrown into a blazing furnace. There are some Jews whom you put in charge of the province of Babylon. Ang pangalan po nila, magkakaibigan po sila. Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Magkakaibigan. Yan. Totoong magkakaibigan. Tayo po, kaibigan pag okay ang panahon. Pag nasa sitwasyon na, kilala yung Brad? Madalas po nangyayari ito sa labas ha. Wala dito sa loob. Magkakaibigan po tayo ha. Kahit na anong mangyari, pag nagkita tayo, Brad! Kumusta ka na, Brad? Huwag narinig yun, masaya-masaya ang puso ko eh. Alam mo yun, mag-araw-araw na sila magkasama. Brad! Hallelujah! Who are disobeying your majesty's orders? They do not worship your God or bow down to the statue you set up. Verse 13, at that, the king flew into a rage and ordered the 3 men to be brought before him. Hallelujah. So, hindi po luma o hindi po bago. Yung pagiging chismoso at mga tamang hinala, nangyayari na po noon. Ito yung mabigat. Kaya huwag kayong magtaka kasi nangyayari din ngayon yan sa atin. Magdidepende yan kung paano tayo manampalataya at magtiwala sa Diyos. Hindi yung kung narinig natin, okay. Ito na naman. Kaya kailangan marinig natin si Lord. Verse 14, He said to them, Shadrach, Meshach, and Abednego, it is true that you refuse to worship my God and to bow down to the gold statue I have set up. Crucial to mga kapatid. Dahil hari yung bumaba at tinanong sila. Kasi batas to eh. Hallelujah. Now then, as soon as you heard the sound of the trumpets, of whose lyres, citars, harps, and all the other instruments, bow down and worship the statue. Hari yung nagsalita, mga kapatid. Kung hindi ka ba naman susunod, ewan ko lang. Pero tingnan natin ha. Sabi niya dyan, if you do not, you will immediately be thrown into a blazing furnace. Do you think there is any God who can save you? 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered, Your Majesty, we will not try to defend ourselves. If the God whom we serve is able to save us from the blazing furnace and from your power, then He will. Ito yung paninindigan ng magkakaibigan. Kakaibigan ha? Ito itong kaibigan, hindi yun. Ito itong kaibigan. If the God whom we serve is able to save us from the blazing furnace and from your power, then He will. But even if He doesn't, Your Majesty, may be sure that we will not worship your God. Ito yung paninindigan. Na malinis yung tainga, walang tutuli. Narinig si Lord. Amen? Kaya nasisira, na demoralize dahil iba yung naririnig natin eh. Pero tingnan natin mga kapatid ha, kung gaano nila narinig ang Panginoon. But even if He doesn't, Your Majesty, may be sure that we will not worship your God. Ano yung nauna doon sa taas kanina? Gold statue. Ano po yung
ina-after ng karamihan ngayon. Gold statue of this world. Kaya halos nauubos ang kailangan. Because that is what happened outside now. Kung tapat man si Lord, hindi niya pagkukulangin ang bawat isa sa atin. Yes, there are situations, we will be tested, but yet, ang sabi ng Panginoon, anak, kasama mo ko. Hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Amen? Totoo ang Diyos na nangako, mga kapatid. At ito yung sinabi niya, your God, and we will not bow down to the gold statue that you have set up. Then Nebuchadnezzar lost his temper. Imagine mo, nawala mo yung hari. Yung nag-super science yung hari, galit. And his face turned red with anger at Shadrach, Meshach, at Abednego. Namula ba? Nakita na ba kayo ng namula? Naalala ko yung, sino ba yung kakuntuhan ko kahapon? Kanina ba yan? Mula ba? Mula talaga sa galit. Hindi mo na makinig. Galit yung galit. Ito siya, namula. So he ordered the furnace to be heated 7 times hotter than usual. And he commanded the strongest men in his army to tie the 3 men up and throw them into the blazing furnace. So they tied them up, fully dressed, shirts, robes, caps, and all, and throw them into the blazing furnace. Now, because the king have given strict orders to the furnace to be made extremely hot, the flames burned up the guards who took the men to the furnace. Ito pala, mga kapatid, yung nagbitbit sa kanila, hindi ito ordinaryo, mga malalakas na mga sundalo. Yun yung nauna na sunog. Hindi ka lang basta maamis, ito yung Diyos na sinasamba ko. Doon pa lang gumagawa na ang Diyos. 23, then Shadrach, Meshach, and Abednego, still tied up, fell into the heart of the blazing fire. May tali pa sila. Suddenly, Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement. He asked his officials, didn't we tie up 3 men and throw them into the blazing furnace? Di ba 3 yung tinali natin at tinapon doon sa loob ng naglagablab na furnace? Yung furnace nila ni Kuya Richard, hallelujah. Ang init nun. Puri ng Diyos. Then why do I see, sabi ng king, Nebuchadnezzar, then why do I see 4 men walking around in the fire? Take note, may tali sila, tapos ngayon naglalakad, nakita ng hari. He asked, they are not tied up, and they show no sign of being hurt. And the 4th one looks like an angel. Hallelujah. Praise the Lord. So Nebuchadnezzar went up to the door of the blazing furnace and called out, Shadrach, Meshach, Abednego, servants of the supreme God, come out. And they came out at once. Wow. At the princes, governors, lieutenant governors, and other officials of the king gathered to look at the 3 men who had not been harmed by the fire. Their hair was not stained, their clothes were not burned, and there was no smell of smoke on them. The king said, praise the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Gusto mo natin ng pagbabago, mga kapatid? Tayuan natin, pananampalataya natin. Wala itong gaya-gaya. Let's gaya. Kung gaya lang, si Lord ang gayahin natin. He sent his angel and rescued this man who served and trust him. They disobey my orders and rest their lives rather than bow down and worship any God except their own God. And now I command that if anyone of any nation, race, or language speaks disrespectfully of the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, he is to be torn limb from limb, and his house is to be made a pile of ruins. There is no other God who can rescue like this. Blessed be the reading of the Word of God. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Lord, this is your message to us. Sa mensahe mo palang, Panginoon,
nangungusap ka sa iglesia mo, Lord. Hallelujah. Sino man ang makapakinig, makakita ng mensahe mong ito, Lord, I pray that they may turn into you, repent, and confess that you are our living God who never changes. That you are the same yesterday, today, and tomorrow. Lord, sa aming pagpupuri, sa aming pakikinig ng inyong salita, ihanda mo ang aming mga puso, Panginoon. Ihanda mo ang puso ng bawat isa na may pusong pagpakumbaba at pagtanggap. Salamat, Banal na Espiritu, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Marami tayong naririnig o nakikitang ang gulo o anggel sa kanilang sitwasyon. Ako personally, mga kapatid, ang nakita ko, yung tied up ng kanilang relationship bilang magkaibigan. Amen. Yung pagiging magkaibigan nila, hindi lang basta ordinaryong pagiging magkaibigan. Yung pananampalataya nilang magkakaibigan, yung walang iwanan, pwedeng babaklas ang isa eh. Pero ang sabi ng Bible, magkasama sila eh. Iisa ang boses, iisa ang pagtiwala sa Panginoon. Alam nilang tatlo na may parusa ang kanilang ginagawa dahil batas ito eh, ng kaharian eh. But yet, this stand, tumayo sila, pinanindigan nila. Natutuo silang anak ng Diyos. Same thing sa atin, totoo akong Kristiyano. Na kahit ano man yung darating na sitwasyon, tatayo ka kapatid and you will testify. And who will be blessed? Those people who know you. Kita mo yung si Hari, nung makita niya, he was ordered na sambahin ang Diyos nilang tatlo. At kung mayroon mang sino mang mag-disrespectful ito yung gagawin. Imagine, mga kapatid. Now, ito yung pag-uusapan natin. Paano mamuhay ng matagumpay? Yun yung pinakatima natin sa buwang ito. Future. Paano po sa hinaharap, umpisahan natin ngayon, na talagang victorious yung ating Kristiyanong pamumuhay. Na ngayon pa nga lang, nabubuli na tayo ng sarili ng ating emosyon, pero siguro wala dito yan ngayon. Yung pang-emosyon pa lang natin, at yung isip natin hindi magkasundo, paano na lang magkaroon ng tamang pag-govern ang salita ng Diyos at ang pangaral ng Panginoong Hesus sa ating mga pagkatao kung tayo mismo hindi natin kilala ang sarili natin. Itong tatlong magkakaibigan na ito, kilala nila ang kanilang mga sarili. Magkakaibigan sila at mayroon pa silang muto. Actually, kasama dyan si Daniel, mga kapatid. Behind the scene, Daniel pray. But yet the Lord is good, mga kapatid. Paanong mamuhay ng matatagumpay sa edad kong ito? Hallelujah! Tignan natin. Una, mahalaga ito, mga kapatid. Paano mamuhay na may pananagumpay? Tamang pagkaunawa sa bawat sitwasyon ng buhay. Yan yung nakalagay sa 8 hanggang 15, 19 hanggang 13. Sila ni Shadrach, Meshach at Abednego ay may tamang kaalaman kung bakit sila may ganitong pagsubok. Sapat ang pangunawa nila na ito yung timeline at sitwasyon. Sa Daniel chapter 2 verse 48-49 ay nagkaroon ng gantimpala o promotion sila ni Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya alam nila na darating ito. Kaya kailangan alam din natin na may darating, ha? Kasabay ng pag-angat ng estado sa buhay ay karaniwang kaakibat nito ang paninirang puri. At yan yung nagaganap dyan, mga kapatid. Di ba? May nagsumbong sa hari na itong mga to, imagine sa lawak ng kaharian, sila lang yung tinitingnan. Kasi nga, na-promote silang 4. Kasama si Daniel.
Pero dito tayo tututok sa tatlo. Wala na kayong sisirain sa buhay ni Kuya Nas. Hallelujah! Praise the Lord! Kasabay ng pag-angat ng estado sa buhay, ay karaniwang kaakibat dito ang paningin ng puri. Kaya huwag kayong magtampot, magalit pag sinisiraan yung puri niya. Wala na kayong sisirain. Hallelujah! Anak ako ni Lord. Hallelujah! Pangalawa, sa tamang pagkaunawa, dapat mo pang ikagala sa tuwing mayroong maninira sa iyo. Bakit? Mabaliktad yata. Uli na pa yun kasi ang mundo kailangan kaagad na, kahit tanungin mo pa si yung taga Makati kong kaibigang pamilya, kilala ko nun. Mahilig tayo ganun, di ba? Pero ito, tingnan natin ha. Sa tamang pagkaunawa, dapat mo pang ikagala sa tuwing mayroong naninira sa iyo. Tanong bakit? Dahil may maayos pa sa iyo na pwede nilang sirain. Amen? Hallelujah! Pangalawa, dahil sa tuwing hahatakin kanila pa, unawain mo kapatid na mas nakakaangat ka pa rin sa kanila. Pwede? Hallelujah! Kaya pag may narinig tayo, wow, Lord! Kaya kailangan yung tamang pagkaunawa natin sa tinatahak natin. Mga kapatid, mahalaga ito. Pangatlo, ang tamang pagkaunawa sa buhay ay susi upang ma-enjoy mo ang pangakong ganap na buhay ng ating Panginoong Hesus. At ito yung prayer ni David. Lord, yung righteousness ng Lord sa ating mga buhay. Pangalawa, na matatag na panindigan ang pananampalataya. I-apply po natin. Paano ba yung pagiging matatag na panindigan pagdating sa pananampalataya? Hindi ba yung oso-oso lang, season? Dapat reason. Lord, this is your reason for me to change. Hindi yung ngayon masaya ka, dumating yung sitwasyon, nasubo ka sa katabi mo, sa kaibigan mo, katrabaho mo, hindi na maipinta ang mukha mo. Narinig mo lang na siniraan ka, galit ka na rin. Dapat ikatuwa mo pa eh. Kasi meron pa sisirain. Hallelujah. Gusto ko yun. Purihin ang Diyos. Ito ang life verse ng tatlong magkakaibigan. Ano kaya ito? Kahit ano ang mangyari, kay Lord kami. Kahit anong mangyari, Brad, Kuya, kay Lord ako. Hindi ako pumunta sa gawain para kung kanino lang, kay Lord ako. Uli ng Panginoon. Ang Panginoon ay kikilos hindi sa pagkakataong gusto mo, kapatid, kundi sa pagkakataon at pamamaraang naisin niya. Kailangan maunawaan natin. Yes, we pray. Pati na natin yung prayer ni David. Let your will, Lord. Yung bitbitin natin sa panalangin na pagkatiwalaan natin ang Panginoon. Amen? Pangatlo, kapatid, kailan ka pa talagang nagtiwala sa Diyos at nagpasakop sa kalooban niya? Yung totoo. O tatay lang naman, 7 lang tayo. Siguro kasama yung makapanood niyan. Yung totoo. Kailan ka pa talagang nagtiwala sa Diyos? At hindi lang nagtiwala sa Diyos, nagpasakop ka sa kalooban niya. Pangatlong principle, matyagang umaasa, nakikilos ang Panginoon. Itong tatlong magkakaibigan, mga kapatid, matyaga sila, kaya nga doon pa lang sa pabungad, kung ililigtas kami, pero kung hindi pa rin mababago ang aming katayuan. Kay Lord kami. Imagine mo, walang nag-disciple sa kapanahunan nila. Walang nag-invita. May Bible study ngayon, Brad. Wala. Tayo po, mga kapatid, isugo na lang. Tapos ang punong-puno yung pagkatao. Subo na ba? Online na. Lahat. Pero lahat busy. Just because that's what happened now outside. Yan ang trabaho ni Satan. Ibibisi ka niya. Marami kang rason. Why? Because he don't want you to be open-minded before the blessings and prosperous to the Lord.
Hindi lang yung Happy New Year, brother, prosperous New Year. Hindi ho, totoo yun. We must understand something na yung totoong prosperous, na totoong masaya, hindi po perang basihan, kundi kasama mo si Lord, kundi si Lord nagmimilagro sa iyong pagkatao, sa bawat buhay natin. Na alam mo yung dead end ka na, pero alam mo na mayroong gagawin si Lord. Yung mga hindi mo nagagawa, yung talagang hindi mo kayang gawin, pero extraordinary na gagawa mo just because the Lord is with you. Hindi ka ba maamis noon, kapatid? Hindi dahil sa wala pang nangyayari ay hindi nakikilos ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Tapat ang Diyos at mangyayari ang bawat pangakong binitawan niya. Isaiah 55:11. So also, we will be the word that I speak. It will not fail to do what I plan for it. It will do everything I sent it to do. It will accomplish something. His word will not return unto him void without accomplishing something sa pagkatao natin, not unless ayaw nating magpasakop. Ayaw nating magpabago. Sa mundong ito, wow, heaven and earth will pass away, church. Pangatlo, sa bawat kilos ng Diyos, sa buhay mo, sa buhay ko, kapatid, nais niyang mag-iwan ito ng epekto at pangmatagalan. Ang gusto ng Diyos na pag may ginawa siya sa bawat buhay natin, mag-iiwan ito ng tatak identity na pangmatagalan. Hindi pang isang buwan, hindi pang isang taon, panghabang buhay, mga kapatid. Nais niya ring magpala o mapagpala ang ibang tao sa pamamagitan ng ginawa niya sa buhay natin. Na may mabibless. Somehow tayong ang gagamitin ni Lord. Balik tanawin mo ang nakaraan. Kailan yung talagang na-bless ka dahil sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo, kapatid? Yung talagang na-bless ka, nakakangiti ka, masaya ka, nakakatalon ka, ibang open the eyes of my heart, Lord. Tapos pagpikit mo yung mata mo, no? Usang babalong yung luha mo, ang layo ko pa talaga sa'yo. Ang dami ko palang yabang, Lord. Ang dami ko pa dito, Lord, na kailangan talagang mabuksan. Open the eyes of my heart, Lord, kasi ang laman dito, puro envy, covetousness, sama ng loob, batalino. Hindi marunong makinig. Hindi marunong sumunod. Why? Bakit ba buhay ko naman ito? Pakialam mo. Mga prinsipyong bulok. Kaya nabubulok. Ang nais ng Diyos sa atin, nakagamit-gamit tayo, mga kapatid, na tayo mismo gagamitin ng Lord na may ma-bless din. Tingnan nyo, napapansin nyo sa kasalukuyan, pag nagkita-kita ang pinag-uusapan at gusto marinig, negatibo. Brad, ano namang narinig mo nun, Brad? Oo. Pero pag positibo, salita ng Diyos, saka na lang yan, Brad. Pero pagdating sa negatibo, yung tainga talaga naman, purihin ang Panginoon. Kaya huwag kayong magtaka, mga kapatid. The Lord never called for the quantity. He is after for the quality, church. And I hope and I pray that quality belongs to us today. That quality that only God can put on it. In conclusion, ang tamang kaalaman, matatag na pananampalataya, at matyagang umaasa sa Panginoon ay yaong lubos na pinagpapala sa buhay. Yung sapat na kaalaman, matatag na pananampalataya, matyagang umaasa sa Panginoon, yun po yung totoong pinagpala sa buhay, mga kapatid. Hindi po yung sumasahod ng limpak-limpak na wala naman kay Lord. Ang payag ba na ang empty ng buhay? Uot-tuot. Napito tayo, Lord. Palapakan natin niya, ate mga sarili. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mabuti ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Daniel chapter 3, verse 30 in Good News Translation. Ito po yung pang number 30. And the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego.
If the Lord promoted them for standing their faith, o yung tinayuan nila, yung kanilang pananampalataya, it will happen to you today. The king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego to a higher positions in the province of Babylon. Amazing, church. Tingnan natin kung gaano ka mga pangyarihan ang Diyos na mayroon tayo. For you bless the righteous, O Lord, you cover them with your favor as with a shield. Yan po yung ginawa ni Lord doon sa tatlong magkakaibigan. He blessed the righteous and he covered them with favor, with shield. At kung nagawa yan ng Panginoon sa tatlong magkakaibigan, I do believe, I hope and I pray na kaya nating tayuan, mga kapatid. Huwag tayong mag-isip na malungkot kami lang. Walang issue. Wala pong issue dyan. Ang pinakamagandang ginawa ng Diyos, nandito tayo ngayon. Amen? In Romans chapter 12, verse 11 to 13, in application, never be lazy. Huwag tayong maging tamad. Huwag din natin kwentahin yung mga nagawa natin. But work hard and serve the Lord enthusiastically. Amen? Yung bang hindi ka pinapalabas, pero lalabas ka talaga. May kilala ako nun, may kaibigan ko yun. Hello, kuya. Praise the Lord. Rejoice in our confidence. Be patient in trouble and keep on praying. When God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Palapakan natin si Lord. Amen. Tayo po tumayo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Rejoice in confidence of hope. Amen. And be patient in trouble and keep on praying, church. Mabuti po ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Tapat po siyang nangako, mga kapatid. Kung nagawa niya na iligtas ang tatlong magkaibigan sa naglagablab na apoy, ano pong naglagablab na apoy sa kasalukuyan na tinatahak mo, kapatid? Decision making, naglalagablab na apoy. Pamilya, naglalagablab na apoy. Trabaho, kaibigan, akala mo totoo, hindi pala totoo. Naglagablab niya eh. Hallelujah! One thing for sure, the Lord is with you. The Lord is with us. Who can be against us? Kuhanan natin ng motivation yung tatlong magkaibigan, mga kapatid. Hari ang nagpatawag sa kanila. But they are not intimidated. Humarap sila. Why? Because they knows whom they serve. Kilala nila kung kanino sila naglilingkod at nananampalataya. Nais din ng Diyos na tayo man kilalanin natin siya ng totoo. Kilalanin natin siya na siya yung Diyos na may kakayahan sa lahat ng sitwasyon. Na masubok man ng ilang times furnace yung buhay natin. Alam mo, kapatid, na sa Panginoon ka. You will testify not just because gumawa ng mabuti si Lord. You will testify because the Lord save you. Save us. Yung paninindigan na kay Lord ako. Ayaw mo mang lumakad, kaibigan, kay Lord ako lalakad ako. Hindi ko ikukumpara pananampalataya ko sa kung kanino lang. I will run the race with endurance. I will know my God. Pag hinata ka, siniraan ka, rejoice! Dahil alam mo, kapatid, mas lamang ka pagdating sa relasyon mo sa Panginoon. Doon naman, sa mga wala talagang ibang ginagawa, kundi maghanap ng mga negatibo, pray for them. That the Lord will open their eyes of their hearts.
Ano man ang nagaganap ngayon sa kasalukuyan, do not stop. Why? It's just part of the test. Today, the Lord is knocking the door of your heart. Maglilingkod ka ba? Mananampalataya ka ba? Pag maganda lang ang sitwasyon at nakakakain ka ng 3 piso sa isang araw, nakakabili ka rin ng mga magagandang bagay. Pag dumating ang unos sa buhay, masubok ka, kapatid. Itong 3 magkakaibigan, hindi pumalag, tinalian pa. Iba to sa naglagablab ng furnace. Ang amazing ay, ako personal, hindi ko lubos ma-imagine, ang lakas, malalaking tao, malalaking sundalo, matatapang, binuhan silang 3 binato sa apoy. At ang sabi sa binasa natin, una silang nasunog na tupok. How it happened? And yet, sinamahan pa sila ng Panginoon doon sa loob. Kaya naniniwala ako, kapatid, na kasama natin ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng sitwasyon natin. There is a hope. There is life in Jesus. Bitawan na natin sa Panginoon yung ating mga prinsipyong nabubulok at kunin natin ang pinagkatiwala niya na kayamanan. I-available natin ang ating mga pagkatao, mga kapatid. While the day is today. Kung nabalitaan ninyo, church, lindol sa Japan, 7-something old. Nagpapanik ang tao, nasisira ang mga structure, nag-invest sila. Ang sabi nga sa statistic, they are the most sophisticated, one of the most sophisticated country. But yet they are tested, shaking. Isang iglap lang, kapatid. Lindol lang yun. Tayo, we are bullied by our emotions, and now we forget what God trusts unto us. Nabuli tayo sa kapaguran, nawalan tayo ng gana, nawalan tayo ng oras. To give thanks to the Lord, get out on your comfort zone. Tumayo ka, kapatid. Hebrews 10:25, do not neglect the fellowship. Yung fellowship na nagpupuri, sumasamba sa Diyos. When we sing, open the eyes of my heart, Lord, see to it that your heart is open, kapatid. Because today is the day the Lord is giving a chance on your church sa bawat isa sa atin. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ninyo, mga kapatid. Mga sitwasyon na hindi inaasahan, out of the plans. But yet my prayer is you will stand that kind of faith. Pananampalatayang mayroong paniniwala na mayroong gagawin ng Diyos. Anumang sitwasyon, anumang pagod, anumang mga rason, tatayo ka, kapatid. At yun yung ginawa nitong 3 magkaibigan. Tumayo sila. And the Bible speaks, they are promoted into the next level of life. I pray that this church will be promoted by the Lord. Hallelujah.
Sundan natin ang timeline ng Panginoon. Time will come, isa-isa tayong i-deploy ni Lord, isa-isa kayong i-deploy ng Lord. Yung deploy na hindi nagtatago sa kwarto, yung deploy na nagagamit magbahagi ng salita ng Diyos, yung deploy na willing to get out the comfort zone. I pray na makita ninyo what heaven likes, church. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, I pray, let those evil schemes, these plans of Satan, Lord, will not penetrate to your church. I pray in Jesus' name. And let the righteous walk unharmed. Lahat ng mga anak mo, Panginoon, na sumusunod sa kalooban mo, they will remain unharmed. Kagaya sa ginawa mo sa tatlong magkakaibigan. Lord, today I declare by faith na sa taong 2024, you will promote your children higher level sa bawat kinakabilangan. And when they will be promoted, Lord, they will more serve you. Hindi nila malimutan ang araw na to na pinagkatiwala mo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mensahe mo. Maraming salamat sa ginawa mo sa aming mga buhay. Maraming salamat sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siyang nagbubuka sa amin na malinawan kami sa aming mga kanya-kanyang katayuan ng buhay. Ngayon, patuloy mo kaming basbasan, patuloy mo kaming patatagin, patuloy mong palakasin ang bawat isa sa amin, that we will continue to serve enthusiastically, Lord. We will not be lazy, we will work hard, and while we will work hard, we will rejoice, Lord, with confidence, because the hope is in you. And Lord, when we are in trouble, put into our heart a patience that we will continue in praying. And I hope, Lord, today I pray that all these things shall pass, and you will be our God who give us a hope to have a victory in the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Spirit. Church, claim and declare, bigyan mo ng buhay, deklarahan mo ang iyong buhay at ang iyong pananampalataya na may magagawa ang Panginoong Isus sa sitwasyon mo ngayon, kapatid. Hindi ka lang dyan malulugmok, bagkus babangunin ka, aahunin ka ng Panginoon dahil tapat siyang nangako. Tapat siya na tumawag sa iyo, sa bawat isa sa atin, sa pangalan ng Panginoong Isus at sa gabay ng kanyang banal na Espiritu. Church, declare yes and amen to the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Narito sa inyong harapan, Panginoon, ang mga elemento, ang tinapay na sumisimbolo ng iyong katawan na nabayubay sa cross, ang katas ng ubas na sumisimbolo ng iyong banal na dugo na dumaloy, tumagas doon sa cross. Lord, tanggapin mo ang haing handog namin na to, Panginoon, sa pag-alala sa ginawa mo 2,000 years ago. Lord, i-bless mo, Panginoon, at bigyan mo ng kapangyarihan ang mga elementong ito, ang tinapay,
ang ubas na sumisimbolo ng iyong dugo, Lord, na magkaroon ito ng kapangyarihan sa aming pagpartake in Jesus' name. Lord, let your Holy Spirit bless these elements that we will remember what you did on the cross, Lord, 2,000 years ago until you come at kami ay matagpuan. Nagagawin ito, Panginoon, habang mayroon pa kaming kalakasan. In Jesus' name, Amen. Yes, Lord. Hallelujah. For me, yes, Lord. Hallelujah. Amen. Let's raise the bread. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let's partake the bread. Raise the cup. In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Let's drink it. For as often as you eat this bread and drink the cup, you will proclaim the Lord's death until He comes. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa inyo natin mga kapatid. Hallelujah. Ang salitang narinig natin sa ating kalagitnaan kung saan nag-usap ang ating Panginoon na maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Hallelujah. Dumating man ang maraming mga pagsubok, ginawang halimbawa ng ating Panginoon ng tatlong magkakaibigan. Same things sa panalangin ni King David. Na kung saan, hallelujah, hinanap niya ang Panginoon. At nanalangin siya sa Panginoon. Hallelujah. Nagtiwala. Ganon din ang buhay ng tatlong magkakaibigan. Na kung saan, hallelujah, tinayuan nila ang kanilang pananampalataya. Dumating man sa punto, maging ang kapalit nito ay kasang kamatayan, hindi sila natakot. Hallelujah. Maliwanag ang mensahe ng Panginoon sa gabi ito sa bawat buhay natin mga kapatid. Matayuan natin ang pananampalataya tinatag ng Panginoon sa bawat buhay natin. Dumating man ang maraming mga pagsubok, matuto tayo magtiwala sa ating Panginoon. Ang Diyos ay tapat na nangako na hindi niya tayo pababayaan. Maraming nagaganap sa iba't ibang mundo, sa iba't ibang bansa. Pero ang anak ng mga Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, we will not be shaken because our God is big. Hallelujah!
message is very clear. Hallelujah. That we will trust in you. Hallelujah. Na hindi mo kami pababayaan. Hallelujah, Lord. Lord, seal this message. Hallelujah. Hallelujah. Into the deepest part of our heart, O Lord. At pagyabungin mo ito, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Na ang mga salita mo ay aming pangahawakan at aming ipamamalita. Hallelujah. Na mayroong isang Diyos na manunubos, na tagapagligtas. Hallelujah. Na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Salamat o Diyos. Hallelujah. Sa araw na ito, sa gabi ito, Lord God. Hallelujah. Sa ginamit mong mouthpiece, O Lord God. Hallelujah. We thank you so much, O Lord. At hindi maiksi ang iyong mga kamay, O Lord, upang ipaabot ang mensahe mong ito, Lord God. Hallelujah. Sa iyong iglesia na hindi na namin nakakasama, O Lord. I pray, O Lord God. Hallelujah. Na sa gabing ito, Lord God. Hallelujah. Kung paano ka gumawa ng himala sa tatlong magkakaibigan, O Lord. Lord, we believe tonight, gagawa ka ng himala sa mga kapatid namin, O Lord. Babaguhin mo ang kanilang pag-iisip, palalambutin mo ang kanilang mga puso, at patuloy na mararanasan nila ang pagpapala mo. At ang iyong katwiran ang siyang mailalakad ng iglesia mo nito, Lord. Salamat, O Lord. Hallelujah. Sa gabing ito, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy, O Lord God, na ang pagpapala mo ay patuloy na maranasan ng iglesia mo, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa pagkain spiritual. Hallelujah. Na ipinagkaloob mo sa gabing ito. At gayon din po, O Lord. Hallelujah. Amin din po yung pinagpapasalamat, O Lord God. Ang pagkain inihanda mo sa amin para sa literal namin mga pangangatawan, O Lord God. Salamat sa buhay ng aming kapatid na siya naganda nito, Lord God. Salamat sa talento, Lord God, na pinagkaloob mo sa kanya. Patuloy na gamitin mo ang bawat isa. Patuloy na pagkalooban mo kami ng bawat talento, Lord God. At patuloy na ilagak mo kagalakan sa bawat puso namin, O Lord God. Na makapaglingkod, O Lord God, sa iyong umasan at sa buong kapatiran, O Lord God. Maraming salamat sa gabi ito, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy ka namin papupurihan. Patuloy namin itataas ang iyong pangalan, O Lord God. Patuloy kami magtitiwala sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa gabi ito. Sa pagpapala mo na hindi masukat. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat sa iyo. Sa ilamang po ang pinakamataas na pampuring pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng pinagpala sa gabing ito ay maghihili ka na. Yes. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. In Romans chapter 12, verse 11 to 13, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Hallelujah. Rejoice in our confidence, hope, be patient in trouble, and keep on praying, church. When God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Today, the Lord is with us who can be against us. Because the Lord promised, He will never leave us nor forsake us. Today, let's declare by the goodness of God, hindi niya tayo hahayaan na masaklak sa mga negatibong kapanahunan na mayroon ngayon sa kasalukuyan. But yet, the Lord promised. Ilalagay niya ang bawat isa sa atin sa posisyon ng pananagumpay. And thus I pray and I declare na mananagumpay ang bawat isa sa buong
isang linggo, sa buong isang buwan at sa taong 2024, the rest of our lives, the Lord will bless and keep us in Jesus' mighty name. With the Holy Spirit I pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Praise tayo nga naman nasa anas. Pero yung sagot. Nakamulit na. Off mo na yung ano sa kabila. Ako na to, sir. Oo.